Okay, kwento ko lang ng konti 'no, ang aking, 4 businesses that failed at ano yung naging problema and solution na dapat ginawa ko. Okay, so first business ko po is junk shop. Ang naging problema ko po sa junk shop is over expenses po ako at bumili ako ng hindi dapat. Bumili ako ng second hand na, parang maliit na sasakyan lang, maliit na truck na inutang ko lang din po. So, ang nangyari, kulang pa yung kinikita ko sa pambayad ko nung inuhulugan ko po sa second hand na truck. Marami akong di alam, hindi naaral sa junk shop. So, ang solution, dapat kung ikaw ay magja-junk shop, ikaw mismo na negosyante, ikaw ang gagawa noon. At hindi ka dapat bumili muna ng second hand unless magbigay siya sa'yo ng malaking income. Second business, RTW. So, bakit po siya nawala? Ang problem nung nag-pandemic, hindi po siya pandemic proof. Marami po kami dating reseller pero nung pandemic, hindi siya naging priority. Siyempre, hindi siya essential. So, nawala ang mga resellers, nawala rin ang buyer. Ang solution natin, kung meron kang traditional business, unti-unti dapat mo convert mo siya into digital business. Unti-unti. Okay? And third is software. Nag-franchise po ako ng software. Ang problem, hindi ko po maintindihan. Masyadong highly technical that I need to hire expert na tao para maipaliwanag sa akin ang negosyo ko. So, other people are explaining the business for me. Baligtad. Ako ang dapat nagpapaliwanag sa i-hire ko. So, solution, bago magsimula ng negosyo, tiyakin mo, at least naiintindihan mo man lang ang buong konsepto. Yes, maaaring hindi kong gagawa, pero at least you understand how it works. And fourth, beauty products. Ang naging problema, masyadong mataas ang competition. And of course, konti lang din ang capital namin, hindi ako makapag-produce ng millions of sabon. So, mas mahal siyempre ang benta namin. So, ang aming competitors, sobrang mura kasi they have the machinery, they have money para mag-produce ng madami. So, solution, kung pupunta ka sa beauty products business, dapat may malaki kang capital para mababa lang ang kuha mo o pagpuproduce so that you can sell it ng mas mababa din para makalaban tayo sa competition. Okay? So, ito po ang aking mga business lessons earlier in my journey as an entrepreneur. So, pwede rin nyo pong i-share ano yung mga lessons na natutunan nyo in your journey as an entrepreneur. Let's go, let's go. Kape po tayo.